Hello guys! Mapagpalang araw po sa lahat. Ako ngayon ay maglilinis na itong isda na binili ng aking anak. Ito yung isdang matang baka. Yan, ipiprito ko siya at gagawin ko siyang sarsyado mamaya. Linis-linis muna. Linisin muna natin siya. Tatanggalin lang yun natin yung kanyang hasang or gills. Ayan, tapos kanyang bituka kasi di sumasama eh. Kailangan talagang susundutin sa tiyan. Ayan. Ganun ang ganun lang repeatedly. Ito po yung ugat na natitirang bahagi ng bate, natitirang bahagi ng sol, sa lalawin ng Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Ito may kamatis tayo na napakamahal. 40 na itong 6 na piraso. Ayan. Kailangan natin siyang sabunin kasi nga mayroong mga chemicals na nilalagay dito para tumagal yung kanyang lifespan. Kaya ako sinasabon ko siya bago ko siya hiwa-hiwain. Asin na natin yung ating isda. Bago isalang. Lagyan natin iprito. Kulang ang ating asin. Dagdag ko. Maliliit kasi wala ng gilit-gilit. Ayan. At habang nagpiprito tayo, nag-antay tayo ng ating isdang pinili ito, naghiwa-hiwa na ako ng kamatis. Hiwain natin siya ng maninipis, maliliit, para mas masarap yung pagkalaluto. Ganito lang ako sarsyado. Kayo ba guys? Paano naman ang inyong sarsyadong isda matang baka? Ganyan lang, repeatedly lang. Kung napansin nyo guys, yung mga buto hindi ko talaga sadyang tinanggal ko yung ibang mga buto. Naiiwan naman sila dun sa sangkalan eh. Tapos lagyan natin ng konting asin ito. Tapos ilalamas natin siya. Malinis yung kamay ko guys ha. Ilalamas natin siya. Pakita ko sa inyo. At pag ganito na yung texture niya, okay na yan para mas madali siyang maluto at madurog kamay pag ginisak na siya. Ayan. Nakasalang na yung ating isda. Ayan, maghihira na tayo ng panggisa natin habang inaantay natin yung ating prito. Hindi natin ang paggagad sa ating bawang para nag-match sa ating kamatis. At kung napansin nyo yung ating sibuyas, kalinggit guys, kasi kailangan magtipid, huwag lang talaga walang panggisa no. Ang mahal ng kilo, kaya pinipili ko yung medyo hindi siya masasabing regular kundi small talaga eh. Basta goods kasi 35 ang 1/4, o diba 70, 140 ang kilo, kaya ayun, basta lang importante may panggisa tayo. Ready na natin yung ating egg.
Siguro mga 5 eggs ay sapat na. Kaya kailangan medyo alalay talaga ang pagbukas ng itlog. Hindi dapat i-direct doon kasi gaya nito. Hindi nabuo yung ano, kaya reject na siya. Hindi na natin siya isasama. Yan. Malalaman naman natin kasi pag ano natin, pag basag ay yung kanyang egg white agad ang sasalubong sa atin, di ba? Sasalubong talaga. Ano ganyan. Yan. Kaya kasi pag ganon ay dilaw ka agad ang lumabas, kaya ibig sabihin hindi siya goods. Kaya ayan, may isang hindi maganda. At syempre hindi na natin isasama, itatapon na lang natin yun. Scrambled natin siya. Habang inaantay natin yung ating isda na piniprito, mag-isa na tayo dito sa kabila ng ating sauce. Ay, sauce. Yung kanyang salsa pala. Ayan, unahin na muna natin yung ayan. Traditional na luto lang. Ayan, kapula-pulahin lang natin siya. Tunog natin yung ating sibuyas. At isunod na natin yung ating kamatis. Tayo lang natin hanggang sa maluto. Pumino na yung kanyang texture. Talagyan ko siya guys na oyster sauce. Hindi ko lang ubusin itong isang maliit na patch. Tama na yun. Samantang pino. Tapos lalagyan din natin siya ng isang kutsaritang asukal. Pampabalance lang po ng lasa yan. Kayo hindi nyo ba nasubukan or siguro marami naman sa mga nagluluto dyan na talagang bawat ano nilalagyan nila ng asukal. Yun kasi yung turo ng aking kuya. At isa pa sa pangmaramihang handa daw ay iwas panis daw yung asukal kasi siya yung nagbabalance ng lasa ng alat, asin, yung maasin yung kamatis, diba? Ayan o, ganyan na yung texture niya. Medyo maganda na siya.